Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Ito mga kabunyog, mga kababayan, salamat naman at sabi ni Secretary Vince Dizon ng DPWH, iimbestigahan. Kasama sa iimbestigahan ang mga kasama rin sa iimbestigahan ang mga flood control projects, yung mga anomalya sa flood control projects ng dating admin, kasama rin sa iimbestigahan. Kumbaga, maganda yan kasi yun naman ang hinihiling ng marami. Dapat ang investigasyon at ang mapanagot dito, ang imbestigahan at ang mapanagot, hindi lamang yung mga na-involve sa proyekto sa panahon ni PBBM. Si PBBM kasi, ang una niyang instruksyon, yung mga proyekto sa flood control mula nang maupo siya 2022 hanggang 2025, yun ang yung anomalya dyan, yun ang dapat na imbestigahan at mapanagot ang mga dapat mapanagot. Kaya lang lumilitaw kasi ngayon, grabe, talamak talaga, grabe, malala, nakakasuka talaga, nakakagalit ang mga korupsyon sa flood control sa panahon yan ni PBBM. Kaya lang hindi maiwasan na, halimbawa, si Diskaya, tinanong si Diskaya, ni Bato mismo, kailan po kayo nagsimulang ma-engage sa flood control sa DPWH? Sabi mismo ni Bato, 2016 po onwards. Di panahon ni Duterte yan. Panahon ni Duterte yan. Saka marami din dyan ng mga contractors, lumakas sila nung panahon ni Duterte. Yang Sunwest, yang Hightone, marami yang mga kontrata panahon ni Duterte. Hindi lang itong St. Gerard at St. Timothy ng mga Diskaya. Panahon ni Duterte, grabe ang nakuha nilang mga proyekto. At kung ngayon ay talamak na yung mga ghost projects, mga substandard na mga proyekto, mga anomalya, sigurado ng panahon ni Duterte, marami din yan. Marami din yan. Nakafocus naman si Duterte sa paglaban sa yung mga yung war on drugs, yung mga patayan. Sinabi nga ni Duterte na ang ano ba 'yon? Mayroon siyang sinabi noon na ang pinakakurap pa rin na ahin siya ang DPWH. Kaya lang wala naman siyang sinibak na sekretary, wala rin naman siyang kaya nung panahon ni Duterte, nandiyan na yung mga korupsyon na yan, nandiyan na yan. Kaya lang wala ring nagawa Wala ring nagawa. Pero hindi dapat kalimutan 'yun. Hindi pa naman prescribed kung may mga korupsyon man na nangyari, katiwalian nung panahon ni Duterte, hindi pa naman prescribe 'yun. Hindi pa sakop ng prescription 'yun. Pag napatunayan na itong mga proyektong ito na nangyari nung panahon ni Duterte ay marami ring anomalya, yung mga involved diyan ng mga political contractor at DPWH officials dapat mapanagot din. Kasi ang lapit pa naman noon, 2016 to 2022. Pero tama 'yon, para may focus at hindi sabog. Fokusan na muna itong 2022 to 2025. Tama yon. Yan na muna. Pero dapat pagkatapos niyan, yun namang flood control ng panahon ni Duterte. Imbestigahan din. At pagkatapos ng lahat ng yan, hindi lang dapat flood control. Iba pang infrastructure projects. Ang DPWH, project din yan ang mga kalsada at tulay. Kaya dapat lumawak din ang investigasyon. Hindi lang dapat tungkol dito sa flood control. Dapat iba pang mga public works and highways na mga projects. Dapat imbestigahan din. Kasi sigurado marami ring korupsyon dyan. Saka ito pa, kahit dito sa flood control, bakit siyempre ang focus at ang inuuna ngayon yung top 15 kasi ito yung pinakamalalaki. Pero marami pang mga contractors na hindi kasama sa top 15. Pero mga malalaking amount pa rin ang hawak nila at malamang marami rin doon mga ghost projects at mga substandard. Dapat sakupin din yun ng pagpapanagot at investigasyon. Kaya maraming tatrabahuhin si Secretary Vince Dizon. Unang-una, hindi lang yung flood control ngayon ng panahon ni PBBM 2025, dapat mula 2016 to 2022. Sa bagay, sinabi na ni
sinabi na ni ni Vince Dizon, talaga namang iimbestigahan nila yung mga project sa flood control ng panahon ni Duterte. Tama din yun. Pero ang isa pang tama doon o dapat na gawin, hindi lang flood control. Dapat mga infra projects. Lahat ng mga infra projects anuhan na. Kasi hindi lang naman ang korupsyon sa flood control, kahit sa mga kalsada, grabe. Pero one thing at a time. One thing at a time. Bawat panahon, may focus. Tama yun. Pero inaasahan ng taong bayan, lalawak pa ang maiimbestigahan at masasaklaw o masasakop ng mga pagsugpo, paglaban, pag-expose, pagpanagot sa mga anomalya. Hindi lang sa flood control, kundi sa mga public works projects o infra projects. The investigation should go as far as the last administration. Alam nyo, ito no? Hindi na, itong mga problemang ito, hindi na naman to 3 years ago, 4 years ago, 5 years ago, 6, hindi. Dekada na po ito. Yun ang sabi ng Pangulo matagal na ito. No, in fact, nag-usap na kami ni Kasikmani, yung minsan, nag-usapan dito, 2025. Correct me if I'm wrong, but sa 2025, baka nga hindi pa napapabid yung mga proyekto nyo, ongoing pa lang ang bidding nun. So yung mga nakita ni Pangulo ng mga proyekto, tulad dun sa Kalumpit, tinanong po ni Pangulo, kailan ba ito sinulan? 2021, 2022. Yung iba, 2020. Yung pong sa Baguio na binisita ni Pangulo kasama ni Mayor Benji Magalo. Ang sabi ni Mayor Benji Magalo, Mr. President, 2018 pa ito. So, wala po tayong choice dito No? Hindi lang po ito 23, 24, hindi. They're just even way earlier than 2018, 2017, 2016. Matagal na po itong mga ibang proyekto na ito. So, kaya basta po ang DPWH will cooperate fully with the Independent Commission. But we have to wait for that Independent Commission to be created by the President. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.